man magkita, pinagtagpo pa rin sila ng tadhana. Yan ang kwento ng mag-asawang sina Tatay Edwin at Nanay Menchi Fabiliar. Kahit na parehas na walang paningin, hindi ito naging hadlang para sila ay magkakilala, magmahalan at magkaroon ng sariling pamilya. Pakinggan pa natin ang nakaka-inspire nilang love story dito sa Kwentong Kabarangay. Ayan, palapakan naman natin. Aba, Tubong Barangay ba na ba? Yes! Proud na proud, syempre, ating mga kabarangay dito dahil narito sila para laging masigurong sila ay, ang mga kabarangay natin ay healthy at okay ang kalusugan. Palapakan natin sila Tatay Edwin at Nanay Menchi Pamilyar. Palapakan naman natin. Ito na. Good morning! Good morning po. Tatay Edwin, bati ka na. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapanood ng Net25. Ayun, si Ate Menchi naman. Po. Hello po sa mga viewers na walang sawang sumusuporta dito sa Net25. Ayan, magandang umaga po. Salamat po. Ayan. Ito na. Kumustahin naman natin sila, love. Yes! Okay. Tatay Edwin at Nanay Menchi, ikwento nyo naman po sa amin, paano ba kayo nagkakilala? Kasi hanggang ngayon, nakaka-inspire po ng inyong kwento. Sige, unahin natin si Tatay. Okay. Kami po ay nagkakilala sa Philippine National School for the Blind, kung saan po kami nag-aral nung elementary hanggang high school. Ako kasi pumasok ako ng school 1980 at nag-graduate kami 1990. Pero although magkaklase kami pero ng elementary, pero nagkahulihan yung aming loob ay nung panahon na ng high school. Hold your thought na susunod. Kasi meron akong nalamang chike. Kay Ate Menchi. Alo? Noon daw kasi nakakaaninag pa si Nanay Menchi. Nakakaaninag pa siya. Noon daw hindi niya talaga masyadong type si Tatay. Bakit mo naman nasabing ganyan, Ate Menchi? Kasi yung ko talaga noon is puro laro. Wala akong time sa ganyan. Yun! Wala pa daw siyang time para kiligin, di ba? Paano mo siya nagustuhan katagalan? Kasi sabi ni Tatay Edwin, nagkahulihan kayo eh. Paano kayo niligawan? Paano ba niya nahuli? Well, dinaan niya ako sa mga poems niya. Isa siyang makata. Gumagawa ng tula. At saka jokes niya. Kapag nalulungkot ako, ayan, nandiyan siya joker. Kaya, ano ho yung isang poem na tumatak sa inyong puso? Yung poem na favorite kong sinulat niya is What is Love? What is love? Sabi niya, love is like busy street. Where people enjoy most of their trip. Yeah. It's also like a telephone line only for two. Don't need a party line. Kuya Edwin, I'm taking down notes, ha? Tingnan niyo naman si Ate Menchi, kinikilig naman itong isang... Ako, I'm taking down notes, Kuya Edwin, ha? Ano talaga, galing mo rol, ha? Kuya Edwin, bukod sa mga poems na yon, kasi syempre hindi naman pwedeng poems lang, ha? Ano pa yung mga ginawa mo para talagang mahulog ang loob, ang puso ni Nanay Menchi? Syempre, kasi nung panahon na yun kasi, heartbroken siya eh. Nung nagkahulihan kami ng loob. Ngayon, dahil sa ako yung class president nung panahon namin, every time na nakikita kong umiiyak siya, I see to it na nandoon ako para i-comfort siya. So sabi ko sa kanya, kung yung taong yan ay lagi lang nagdudulot sa'yo ng sama ng loob, mabuti pa'y kalimutan mo at ako naman ay nandirito. Isa palang romantiko itong si Kuya Edwin. Yes! Ano naman ang naging reaction mo nun, Ate Menchi, nung talaga namang masigasig? Si Tatay Edwin talagang hindi ka tinigilan eh. Wala akong reaction kasi nga ayoko talaga mag-asawa.
wala sa isip ko na pumasok sa ganun. Kasi dahil nga kaka-break ko lang nung isang relationship. So sabi ko, pare-parehas lang mga lalaki, mga mambobola, mga... Huwag mo naman pulahatin. Tapos narinig mo si Kuya Edwin, sabi niya agad, oy, hindi ako. Hindi ako. Hindi rin Totoo kami namang hindi siya. Huwag niyo naman pulahatin. Paano mo siya? Okay, sabihin na natin talagang mukhang pinahirapan mo na si Tatay Edwin, Ate Menchi. Grabe ka. Pero gusto kong malaman, paano ka nagdesisyon at ano ang naging dahilan para ibigay mo ang matamis mong oo sa kanya? Actually, yung pagsagot ko sa kanya ay wala sa isip ko. Kasi sabi ko, ang mga lalaki na pwedeng maglaro, di ba? Pwedeng multi-relationship. Bakit kaya mga babae hindi pwede? So, itra-try ko. Kaya lang, siya naging victim ko. Kaya, sinagot ko siya nang wala sa loob ko. Hanggang sa na-fall in love ka na? College na ako noon. Nung na-realize ko na, ay, mahalaga pala siya sa akin. Mahal mo pala siya. Parang yung pag-iibigan nila parang wine. No? Mas nagiging masarap at maganda ang lasa in time. Ngayon nga, so, eto na, sinagot mo na po. At kayo po'y nauwi sa kasalan. Ilang taon na po kayong kasal? Tay Edwin. Hearty ko na sumagot. 32 years na po kami. 32 years. Si Tatay Edwin, halatang hindi alam. Sabi niya, siguro pag tinanong mo yung mga birthday, hindi niya rin alam. Kayo talaga mga lalaki kayo. Pero ang tawag, narinig ko ang tawag mo sa kanya ay Heart. Hearty. Hearty. Ikaw ano tawag mo sa kanya, Ate Menchi, kay Tatay Edwin? Edwin. Pag natutuwa ako, sweetheart. Pero pag hindi, Edwin lang. Napaka-realistic nito ni Ate. Sa kayo mga kabarangay, sina Kuya Edwin at Ate Menchi ay may 4 na anak. Isang 32-year-old na panganay. Nagkatrabaho po ang una at pangalawa sa BPO na company. At nagkatrabaho na rin po ang kanilang pangatlong anak sa isang fast food chain at may pag-graduate na. Congratulations! Grabe! Tapos na lahat. Sa inyo! Anong ginawa nyo para mapag-graduate itong 4 na ito at itong isa pag-graduate na Ate Menchi? Alam mo ano yan actually ang plano talaga 2 lang. Kaya lang, nawala sa bilang nawala sa pero every 3 years naman ang gap nila. Maliban lang dito sa bunso, naging 9 years. Oo. Paano nyo po itinaguyod ang inyong pamilya? Opo, paano yun? Oo. Alam mo, massage talaga yung source of income namin, massage. Dati, yung husband ko, sabi niya, bago kami ikasal, sabi niya, kahit hindi ako magtrabaho, kaya niya akong buhayin. Sabi ko talaga, sabi niya, oo. Kasi may trabaho ako. Hindi kita pagtatrabuhin, gagawin kita ng reyna. Kaya lang, dumating yung panganay ko, alam mo naman ang mga bata, hingi dito, hingi doon. Diba? So sabi ko, lumaki ako na lahat ng gusto ko, ibinibigay ng foster parent ko. So sabi ko, pag ako nagkaanak, gagawin ko rin yun. Kaya lang that time, nagsara yung company nila. So, wala na kaming income. Ang customers lang namin ay bibilang sa daliri. 5 piraso. Nabibilang lang talaga. So sabi ko, that's the time na I can help na. Total, marunong naman ako mag-massage. Yun! At, Kaya pinasok nila yung pagmamasahe. Oo, at talagang naitaguyod nila, no? Grabe, nakapag-aral lahat, yung 3. Gusto ko lang pong idagdag, bukod po sa pagmamasahe namin, ay malaking tulong din po yung isa sa aming mga customer na tumulong din po, malaki nang naitulong sa amin para maitaguyod namin at mapagtapos namin yung aming baka pakanay. pwede shoutout nyo yan. Shoutout nyo, sir. Shoutout po, Tay. Shoutout po namin yung foundation ng aming masugid na kliyente, si Ma'am Lisa Makuha Elizalde. Wow! So, sa po yung aming nalapitan para makapagpatuloy po sa pag-aaral yung aming panganay hanggang makatapos sa kolehiyo. At yung mga sumunod po naming mga anak ay natulungan din po niya. Kaya po nakatapos yung aming mga anak.
Napakahusay. Pero yun po talaga, syempre, bilang masahista niya, ay see to it. At talagang sinusuklian ko po yung kanilang kabaitan na every time na kailangan nila ay nandoon ako. Sabi ko nga kay ma'am, ma'am, as long na may sasakyan na umaandar sa kalsada, darating at darating ako para servisyohan ka. What a service, ano? Yun eh, nakita mo, no? Pag maganda ang serbisyo mo, pag mabuti kang tao sa mga nakakaharap mo, kabutihan din ang bumabalik. Napakarami pa rin mga mabubuting tao. Marami pa rin. Kaya laki po ng pasasalamat namin dyan sa pamilya ng Makuha dahil sa laki po ng kanilang naitulong sa amin talaga. Ayun. At syempre, ma'am, nakatapos ka ng kolehiyo. Ano yung tinapos niyo po sa kolehiyo nung panahon Hindi ako nakatapos. Ano yung inaral niyo sa School for the Blind? Hanggang ilang grado? Sa School for the Blind, tapos kami ng high school. Yeah. Tapos, isa ako sa pinalad na magkaroon ng sponsor. Nakapag 1 year naman ako sa college. At kayo successful na, matagumpay na Yes, sa pareho. inyong napiling bokasyon. Di ba? Marami kayong natutulungan, marami natutuwa at na-inspire At sa inyo. marami ring tumutulong sa kanila dahil nakikita nila yung kanilang pagpupursige na itaguyod yung kanilang sariling pamilya. Gusto natin ngayong malaman, my friend, ano ang mensahe nila sa isa't isa. Unahin na natin si Tatay Edwin. Tay Edwin, ano bang mensahe mo kay Nanay Menchi? Mensahe ko lang, Hearty, I love you. And as long as we're together, I will love you. Yun lang po. Baka naman talaga nakakiti mo Tatay Edwin. Ate Menchi, ayusin mo yung sayo. Naiiyak si Ate Menchi. Naiiyak ka. Naiiyak ka. O bakit ka naiiyak? Yan sinasabi natin eh. Siya yung unang nagmahal, pero siya ang matinding nagmahal. She fell harder. Yeah! Naiiyak ka sa kilig, no? Naiiyak ka sa kilig, Nanay Menchi, no? Mga ganong pananalita. Bihira. At Nanay Menchi, ba't ka umiyak sa mensahe ni Tatay Edwin? Kasi ang dami nakakarinig. Ano ang iyong mensahe kay Tatay? Lagi ko naman sinasabi sa kanya na wala namang walang makakapaghiwalay sa amin kundi death, di ba? Mangyari man yun, Anta, hindi naman kita. Naiyak ako. Bakit kayo ganyan nakakawa kayo ng iyakan dito? Grabe! Sana po yung ating mga nanonood. Pati yung team natin umiiyak sila Clarence. Sabi yung kiligan lang, ba't may kasamang iyakan dito? Nakakaano naman to? Grabing pagmamahal. Grabing pagmamahal. Kuya Edwin, Ate Menchi, ikinagagalak namin makilala kayo. Ay, alam mo, hindi lang si Ate Menchi ang umiyak. May isa ring diyang nakamaroon. Ako nga rin eh. Si Tatay Edwin umiiyak din. Tuwalya kailangan, hindi ito. Ang natutuhan natin mula kay Kuya Edwin at kay Ate Menchi, mga kabarangay, ang pagmamahal hindi nang nakikita, nararamdaman. Hindi mo nasa necessarily puso. kailangan makita. Yes. Diba? I-muestra pa. Mararamdaman mo. Kung, diba, kung ang iyong pagmamahal ay sincero, mararamdaman wagas mo. at tunay, walang kapansanan. Yun na nga ang gusto ko sa kanila. Walang mga pag-iwalay. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!